Pamilyar ba kayo sa kasabihang kapag gipit, kahit sa patalim ay kakapit? Minsan, sa sobrang pagnanais nating takasan ang isang problema, hindi natin namamalayan na tumatakbo na pala tayo patungo sa mas malaking kapahamakan. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang desisyon na maglalagay sa akin sa bingit ng kamatayan. Ako si Maya, isang kusinera, at ito ang aking kwento. Maya, sa Makalawa ay piyesta na pala sa isang malayong probinsya. May isang mayamang pamilya doon na kumonta sa akin. Kailangan nila ng magaling na kusinera para sa kanilang malaking handaan. Isasama kita, malaki ang bayad. Naku Luis, maraming salamat talaga. Hulog ang langit, tamang-tama. Kailangan kong pera. Alam mo naman, mula nang pumanaw si Lolo Mateo, nalubo ako sa utang na ginamit sa kanyang libing. Hayaan mo. Gagalingan ko sa pagluluto para walang masabi ang may-aring hasyenda na pupuntahan natin. Saan ba iyan banda? Doon ba iyan sa probinsya ng San Ildefonso? Oh, doon nga. Sa Hacienda de la Cruz. Ang sabi nila, ang mga may-ari daw ay islang sa mga pinakamayaman sa buong rehiyon. Kaya siguradong galante ang mga iyon. San Ildefonso. Bigla akong kinabahan nang marinig ang pangalan ng lugar. Hindi ba doon huling nanggaling si Lolo bago siya namatay? Ang sabi niya noon, may gagamutin lang siyang isang pasyenteng may malubhang karamdaman. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyari sa kanya. Umalis siyang malakas at malusog. Pero bumalik siyang puno nga, malalalim na kamot sa katawan. Na para bang pinagpiestahan ng isang mabangis na hayop. At ang pinagtataka ko pa, nawawala ang singsing na paman na pangaming maninuno. Ang sabi ni Lolo, may taglay iyong kapangyarihan laban sa masasamang elemento. Huwag mo nang isipin iyon, Maya. Nakataon lang siguro ang lahat. Ang mahalaga ngayon, may pagkakataon tayong kumita ng malaki. Alam kong natatakot ka, pero isipin mo na lang. Ito na ang solusyon sa mga problema mo. Tama si Luis. Ito na marahil ang sagot sa aking panalangin. Kahit na may bumabagabag sa aking isipan, pinili kong isang tabi iyon. Kailangan kong maging matapang para sa aking kinabukasan. Sige Luis, sasama ako. Kailangan kong harapin ang anumang takot para mabayaran ang nautang ko at makapagsimulang muli. At sa pag-alis naming iyon, hindi namin namamalayan na ang hasyenda palang aming pupuntahan ay may sariling sikretong naabang, isang sikretong mas madilim, mas malagim, at mas mapanganib kaysa sa mga multo ng nakaraan na pilit kong tinatakasan. Makalipas ang halos 3 oras na biyahe sa bus at isa pang nakakangalay na biyahe sa tricycle sa isang baku-bakong daan, sa wakas ay narating din namin ni Luis ang tarangkahan ng Hacienda de la Cruz. Isang dambuhalang tarangkahan na gawa sa itim na bakal ang sumalubong sa amin. Napapalibutan itong mataas na pader na bato na tila ba nais itago ang anumang nasa loob nito mula sa mundo sa labas. Ang disenyong bakal ay mapaikot-ikot na baging na may matutulis na tinik. At sa tuktok nito ay may 2 estatwangang agila na nakabuka ang mapakpa, tila nagbabantay. Kinilabutan ako. Pakiramdam ko ay hindi kami pumapasok sa isang hasyenda, kundi sa isang kulungan. Huwag kang mag-alala, Maya, mukha lang talagang luma. Pero sigurado akong maganda sa look. Sabi ni Luis na tila nabasa ang takot sa aking mukha. Dahan-dahan naming itinulak ang maliit na pinto sa gilid ng tarangkahan at pumasok kami. Isang mahabang daanan na may naglalakihang punong akasya sa makabilang gilid ang aming tinahak. Ang masangangang puno ay naksasalubong sa itaas. Lumilihang ang isang madilim na lagusan na halos hindi tinatagos ng sikat ng araw. Ang hangin ay tila mas malamig dito. At ang tanging maririnig mo lang ay ang lagaslas ng matuyong dahon sa bawat ihip ng hangin at ang nakakabinging katahimikan. Sa dulo ng daanan, natanaw namin ang mansyon. Isa itong malaking bahay na gawa sa bato at kahoy. Halatang may disenyong Espanyol. Malaki ito at elegante, ngunit bakas na rin ang katandaan. May mga baging na gumagapang sa mga pader na bato. At ang pintura sa mga bintanang gawa sa kapis ay natutuklap na. Ang mga bintana sa ikalawang palapag ay nakasara lahat. Tila mga matang natutulog na ayaw ng magising.
May kung anong bigat sa aking dibdib habang papalapit kami sa malaking pintuan na gawa sa Nara. Kumatok si Luis ng 3 beses. At ang tunok ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Ilang sandali pa. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Isang matandang babae ang lumabas. Nakasuot siyang itim na bestida na hanggang talampakan. Ang kanyang buhok na kulay abo ay nakapusot ng mahigpit. At ang kanyang muha ay puno ng magalinya ng panahon. Ngunit sa kabila ng kanyang edad, mayroon siyang tindik na nagpapakita ng autoridad. Ang kanyang mata ay matalim, tila sinusuri ang aming buong pagkatao. Kayo ba ang makinuhang tagapagluto? Tanong niya sa isang boses na kalmado ngunit may diin. Opo, ako po si Luis. At siya naman po si Maya, ang aking kaibigan. Siya po ang kusinera, magaling. Pumasok kayo. Ako si Senyora Isabela, ang may-ari ng hasyendang ito. Pumasok kami sa loop. Ang sala ay mas malaki pa kaysa sa buong bahay namin. Ang makasangkapan ay lumang ngunit mamahalin. May isang dambuhalang chandelier na nakasabit sa mataas na kisame. At ang madingding ay puno nga painting ng mataong nakatingin ng seryoso na parabang hinusgahan ang bawat galaw namin. Ang sahig na gawa sa kahoy ay makintap. Ngunit sa bawat hagbang namin ay may lumalabas na mahinang langit-ngit na tila nagrereklamo sa aming pagdating. Nabalitaan kong magaling ka raw magluto. Maya, sana naman ay totoo ang narinig ko. Maraming bisita ang darating bukas at ayokong mapahiya. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya. Senyora Isabela, magaling. Iyon ang gusto kong marinig. Sumunod kayo sa akin. Ipapakita ko sa inyo ang inyong tutulugan at ang kusina. Habang naglalakad kami sa mahabang pasilyo, hindi ko maiwasang mapansin ang isang malaking hagdanan na papunta sa ikalawang palapa. Tila mas madilim ang bahaging iyon ng bahay. At isang paalala. Sabi ni Senyora Isabela na biglang huminto at lumingon sa amin. Ang kanyang boses ay bumaba ng bahagya. May isang patakaran sa bahay na ito na hindi ninyo dapat kalimutan. Huwag na huwag kayong akyat sa ikalawang palapak. Malinaw ba? Opo, Senyora. Pero bakit po? Tanong ni Luis. Ang asawa ko, si Don Alejandro, ay naroon. May karamdaman siya at napakasensitibo niya sa mga ingay at sa mga bagong mukha. Matanda na siya at madalas ay wala sa sarili. May sarili siyang mundo doon sa itaas at ayaw na ayaw niyang may gumagambala sa kanya. Para sa kapayapaan ng lahat, manatili lang kayo dito sa baba. Naintindihan po namin, Senyora, sagot ko. Kahit na ang totoo ay mas lalo lang akong na-curious. May kakaiba sa paraan niya ng pagkakasabi nito. Tila may takot na nakahalo sa kanyang babala. Nagpatuloy kami sa paglakad hanggang sa marating namin ang isang maliit na silid sa dulo ng pasilyo. Ito ang magiging kwarto ninyo habang naririto kayo. Simpleng silid lang iyan, pero malinis. May 2 kama at isang maliit na bintana na nakatanaw sa likod bahay. Ang kusina ay nasa tabi lang nito. Magpahinga muna kayo saglit at mamaya ay ibibigay ko sa inyo ang listahan ng mga lulutuin para bukas. Pagkasabi nun ay tinalikuran na niya kami. Pagkasara ng pinto, napabuntong hininga ako. Grabe, ang laki ng bahay nila. Parang palasyo. Bulong ni Luis. Pero parang ang lungkot. Dakdak niya. Parang hindi lang malungkot. Luis, nakakatakot. May kakaibang pakiramdam ako sa lugar na ito. Parang may mabigat na enerhiya. Parang may nagmamasid. Baka guni-guni mo lang iyan, Maya. Dahil lang sa makwentong narinig mo tungkol sa San Ildefonso. Tara na, ayusin na natin ang magamit natin at tingnan natin ang kusina. Ang kusina ay maluwag din. May mahabang mesa sa gitna at isang malaking horno na gawa sa bato. Kumpleto sa gamit, ngunit tulad ng ibang bahagi ng bahay. Luma na rin ang itsura habang nililibot ko ang aking paningin. Bigla akong nakaramdam ng malamig na hangin na dumampi sa aking batok. Napalingon ako, ngunit wala namang tao. Ang pinto sa likod ay nakasara. Hindi ko na lang pinansin. Ngunit ang kaba sa dibdib ko ay hindi nawala. Ang babala ni Senyora Isabela, ang matinging ang malarawan sa dingding, at ang bigat ng atmosfera sa loob ng mansyon. Lahat ngang iyon ay nagbibigay sa akin ng isang masamang pangitain.
Sana nga, guni-guni ko lang ang lahat ngang ito. Sana nga, isa lang itong ordinaryong trabaho. Pero, sa kaibuturan ng aking puso, alam kong ang pagtapa namin sa Hacienda de la Cruz ay simula pa lamang ng isang bangungot na susubok sa aming katatagan. Matapos ang sandaling pagpapahinga, napapasyahan naming simulan na ang paghahanda para sa handaan kinabukasan. Nauna ako sa kusina habang si Luis naman ay naayos pang ang aming magamit. Inilata ko sa mahabang mesa ang masangkap na ipinadala ni Senyora Isabela, sariwang magulay, naglalakihang hiwa ang baboy at baka, at iba't ibang uri ngang pampalasa na ngayon ko lang nakita. Habang nahihiwa ako ng sibuyas, hindi ko pa rin mayalis sa isip ko ang bigat ng pakiramdam sa bahay na ito. Bawat sulok ay tila may nakatagong kwento. Bawat anino ay tila may sariling buhay. Sinubukan kong pagaanin ang aking loop sa pamamagitan ng paghum ang isang pamilyar na kanta. Ngunit maging ang munting tunok na nililika ko ay tila nilalamon ng katahimikan ng buong paligid. Nang lumingon ako upang kumuha ng bawang, halos mapatalon ako sa gulat. Sa may pintuan ng kusina, nakatayo ang isang babae. Tahimik na nakamasit sa akin. Hindi ko man lang narinig ang kanyang pagdating. Na para bang sumulpot na lang siya mula sa kung saan. Siya marahil si Elara, ang isa pang kusinera. Nakasuot siya ng simpleng damit pambahay at apron. At kalahating ang kanyang mukha ay natatakpan ng isang itim na tela. Ang tanging nakikita ko lang ay ang isang mata niya. Isang mata na madilim at walang kakurap-kurap. Na nakatitik sa akin na parabang binabasa ang aking kaluluwa. Ako si Maya, ang bago mong kasama sa pagluluto. Sabi ko, habang pilit nang umingiti para itago ang aking kaba. Itinaas niya lang ng bahagya ang kanyang bababilang pakilala. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ang katahimikan niya ay mas nakakabingi pa kaysa sa katahimikan ng buong bahay. Nandito, napala ang malulutuin natin para bukas. Ang damiano, mukhang magiging abala tayo. Pagpapatuloy ko. Sa pag-asang magsasalita siya, muli. Wala akong nakuhang sagot. Naglakat lang siya papasok sa kusina. Ang kanyang magalaw ay tiyak at walang ingay. Kumuha siyang kutsilyo at sangkalan at nagsimulang magiwang ang gagulay sa kabilang dulo ng mesa. Ang bilis at talas ng kanyang paggiwa ay kahanga-hanga, ngunit mayroon itong dalang panganib na parabang sanay na sanay siyang humawa ng patalim. Dumating si Luis at binati rin siya. Ngunit isang tango lang din ang isinukli ni Elara. Napakamot na lang ulo si Luis at kinausap na lang ako. Ang tahimik naman niya, bulong niya sa akin, hayaan mo na, baka ganyan lang talaga siya. Sagot ko. Kahit nasa lublob ko ay, lalo akong kinakabahan. Nagpatuloy kami sa aming manggawain sa isang nakakailang nakatahimikan. Ang tanging maririnig lang ay ang tunog ng kutsilyong tumatama sa sangkalan at ang paminsan-minsang pag-usap namin ni Luis. Si Elara ay nanatiling parang isang anino sa sulok, gumagalaw ng walang imik. Maya-maya pa, isang malakas na ihip ngang hangin ang pumasok mula sa nakabukas na bintana sa likod. Ang hangin ay napagulong-gulong sa loob ng kusina, napalipat ng mga balat ng sibuyas. At tinangay nito ang itim na telang nakatakip sa mukha ni Elara. Sa isang iglap, nakita ko ang kabuuan ng kanyang mukha at ang aking paghinga ay tila naputol. Ang kalahating ang kanyang mukha ay isang malaking pilat mula sa paso. Ang balat ay kulubot at makintap, may kulay rosas at itim. At hinihila nito ang gilid ng kanyang mata at labi, na nagbibigay sa kanya ng isang permanenteng ngiwi na punong pait. Hindi ko napigilan ang aking sarili, napasinghap ako ng malakas at napaatras ng isang hakbang. Isang reaksyon na hindi ko sinasadya, ngunit sapat na para makita niya. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang isang mata. Ang dati blangko nitong titik ay napalitan ng isang kislap ng galit. O marahil ay sakit, hindi siya nagsalita. Mabilis ngunit may diin niyang dinampot ang tela mula sa sahig at muling itinakip sa kanyang mukha para itago ang itsurang nagdulot sa akin ng matinding pagkabigla. Pasensya ka na, sabi ko. Ang aking boses ay nanginginig. Nagulat lang talaga ako. Hindi ko sinasadya. Tumingin siya sa akin at sa pagkakataong iyon, narinig ko ang kanyang boses sa unang pagkakataon.
Isang boses na mahina at magaspang na tila bihirang gamitin. Sanay na ako, iyon lang ang sinabi niya. Ngunit ang tatlong salitang iyon ay tumarak sa aking puso na parang punyal. Puno iyon ng bigat, ang libo-libong masasakit na karanasan. Pumalik siya sa kanyang ginagawa na para bang walang nangyari. Ngunit ang hangin sa pagitan namin ay mas bumigat pa, mas naging malamig. Naramdaman ko ang matinding pagkakasala. Ang aking reaksyon ay nagdagdag lamang sa pader na matagal na niyang itinayo sa pagitan niya at ng mundo. Lumapit sa akin si Luis. Grabe, nakakatakot ang itsura niya. Pero naawa ako sa kanya. Bulong niya. Oh, ako rin. Pero parang nagalit siya sa akin. Sagot ko. Hindi ko alam kung paano kikilos. Paano kami magtatrabaho ng makasama sa loob ng isang malit na kusina kung ang bawat tingin ko sa kanya ay magpapaalala sa kanya ng aking masamang reaksyon. Mula noon, lalo siyang naging maylap. Kung dati ay tahimik lang siya, ngayon ay pakiramdam ko ay iniwasan niya na ako. Kapag napapalapit ako sa kanyang pwesto, kusa siyang lumalayo. Kapag sinusubukan ko siyang kausapin, tatalikuran niya ako o sasagutin ng isang salita lang. Ang buong maghapon ay ginugol namin sa pagluluto sa ilalim ng isang kumot ng tensyon. Sinubukan kong ituon ang aking buong atensyon sa pagluluto, sa pagtimbang ng mga sangkap, sa pagpapakulong ng mga sarsa. Ngunit palagi kong nararamdaman ang kanyang presensya, isang beses, habang nakatalikod ako at nakahalong niluluto. Pakiramdam ko ay may nakatitik sa aking likuran. Dahan-dahan akong lumingon. At nahuli ko si Elara. Nakatayo sa kabilang dulo ng kusina, hindi gumagalaw. Ang kanyang isang mata ay nakatutok sa akin, isang titi na malamig at matalim. Nanakpatayo ng lahat ng balahibo sa aking katawan. Nang makita niyang nakatingin ako, mabilis siyang nakiwas ng tingin at nagkunwaring may ginagawa. Doon na nagsimulang mamuo ang isang kakaibang takot sa aking puso. Hindi na ito awa o pagkakasala. Ito ay takot na may halong pagdududa. Sino nga ba talaga si Elara? Ano ang kwento sa likod ng kanyang mapilat? At bakit sa tuwing tinititigan niya ako, pakiramdam ko ay hindi lang galit ang nakikita ko sa kanyang mata. Kundi isang bagay na mas madilim at mas nakakakilabot. Ang paglubog ng araw ay nagdala ng kulay kahel at lila sa kalangitan, ngunit sa loob ng kusina ng Hacienda de la Cruz, tila mas magang dumating ang dilim. Ang maanino mula sa naglalakihang puno sa labas ay humahaba. Gumagapang sa mga bintana at sahi na para bang makamay na gustong pumasok. Kami ni na Luis at Elara ay abala sa gitna ng aming magawain. Ang ritmikong tuno ng paghihiwa, pagbabayo ng bawang. At mahinang pakulong nga niluluto ang tanging pumupuno sa katahimikan. Ngunit ang katahimikang iyon ay may dalang bigat. Isang tensyon na halos makakaya mong hiwain gamit ang kutsilyo. Si Elara ay nanatili sa kanyang sulok. Isang anino na kumikilos ng may nakakakilabot na kahusayan. Habang kami naman ni Luis ay nag-usap na lang sa pamamagitan ng mga pabulong na salita at mga tingin. Maya-maya, sa gitna ng aming paghahanda, may narinig akong isang mahinang kaluskos mula sa itaas. Isang tunog ng sahi na gawa sa kahoy na tila may naglakad. Huminto ako sa paghiwa at itinaas ang aking ulo. Nakikiramdam. Ano iyon? Maya, tanong ni Luis na napansin ang aking pagtigil. Wala. Parang may narinig lang ako sa itaas. Baka pusa lang iyon. O baka guni-guni mo na naman. Sagot niya. Sabay kindat. Pilit akong ngumiti. Ngunit ang aking mga mata ay napadako kay Elara. Nakita kong bahagya rin siyang huminto. Ang kanyang ulo ay nakatagilit na tila nakikinig din. Ang kanyang isang mata ay nakapako sa direksyon ng hagdanan sa labas ng kusina. Ngunit isang saglit lang iyon at bumalik na siya muli sa kanyang ginagawa na parang walang narinig. Ang reaksyon niyang iyon ay nagpatunay sa akin na hindi ko iyon guni-guni. Mayroon ngang gumagalaw sa ikalawang palapak. Ilang minuto pa ang lumipas nang biglang bumukas ng dahan-dahan ang pinto na nag-uugnay sa kusina at sa malaking bahay. Isang mahinang langit-ngit ang nilihan nito. At kaming tatlo ay sabay-sabay na napalingon. Sa may pintuan, nakatayo ang isang matandang lalaki, si Don Alejandro. Nakasuot siya ng puting pajama na medyo maluwag sa kanyang payat na katawan. Ang kanyang buhok na kulay abo ay magulo.
at ang kanyang balikat ay nakakuba. Tumingin siya sa paligid ng kusina, ngunit ang kanyang mamata ay blanko. Parang tumitingin siya sa amin, pero hindi kami nakikita. Tila isa siyang multo mula sa nakaraan na naligaw sa kasalukuyan. Dahan-dahan siyang pumasok. Ang kanyang mapa ay halos hindi tumutuno sa sahig. Naglakat siya na parang isang batang naliligaw. Bumubulong ang mga salitang hindi namin maintindihan. Nakatinginan kami ni Luis. Hindi alam kung ano ang gagawin. Naalala namin ang mahigpit na babala ni Senyora Isabela. Ngunit paano namin siya itataboy nang hindi siya ginagalit? Bigla siyang huminto at sinimulang amuyin ang hangin na parang isang hayop na nakakaamoy ng pagkain. Ang kanyang mabutas ng ilong ay umuumbok at ang kanyang mga mata ay nagsimulang mag-ikot hanggang sa tumama ito sa mesa kung saan ako nagtatrabaho. Doon sa isang malaking piraso ng hilaw na liempo na inihahanda ko para adabuhin. Isang kakaibang kislap ang lumitaw sa kanyang mata. Ang dating blangkong titik ay napalitan ng matinding pagnanasa. Ang kanyang mabagal na paglalakad ay biglang bumilis. Dira-diratso siya patungo sa hilaw na karne. Nataranta kami ni Luis, de Don Alejandro. Huwag po, bulong ko. Ngunit tila hindi niya ako narinig bago pa man kami makakilos. Dinampot niya ang madugo at mamantikang piraso ang baboy gamit ang kanyang nanginginig ngunit malakas na makamay. At sa aming harapan, itinaas niya ito sa kanyang bibig at sinimulang kagatin at nguyain. Ang tunog ng pagpunit niya sa hilaw na laman at ang pagnguya niya ng malakas ay umaling-aungaw sa buong kusina. Nakakadiri at nakakakilabot ang tanawin. Hindi ko na natiis. Don Alejandro, tama na po. Hilaw po iyan. Baka kayo makasakit. Sabi ko, habang marahan kong hinawakan ang kanyang braso para subukang kunin ang karne. Iyon ay isang malaking pagkakamali. Sa sandaling dumampi ang aking kamay sa kanyang balat, ang matandang lalaki ay nag-ibang anyo. Ang kanyang mukha ay biglang umasim. Naglabasan ang kanyang mga ngipin na medyo madilaw. At isang malalim na ungol ang lumabas mula sa kanyang lalamunan. Isang tunog na hindi galing sa isang tao. Binitiwan niya ang karne at bumaling sa akin ng buong bilis. Ang kanyang mga mata ay nag-apoy sa galit. Bago pa ako makaiwas, sinunggaban niya ang aking braso at ibinaon ang kanyang mangipin dito. Aray, napasigaw ako sa sakit. Naramdaman ko ang pagbaon ng kanyang mangipin sa aking laman. Luis, tulong. Mabilis na kumilos si Luis para tulungan ako. Pilit niyang hinihila palayo ang matanda. Ngunit si Don Alejandro ay may lakas na hindi mo akalain sa kanyang edad nang hindi niya matanggal ang pagkagat sa akin. Bumaling siya kay Luis at ito naman ang kanyang kinagat sa balikat. Sigawan at pagpupumiglas ang pumuno sa kusina. Sa gitnang lahat ng kaguluhan, napansin kong si Elara ay nanatili lamang sa kanyang pwesto. Nakatayo na parang isang estatwa. Hawak pa rin ang kanyang kutsilyo. Malamig na pinapanood ang nangyayari. Ang kanyang isang mata ay nakatutok sa amin. Walang bahid ng takot o pag-alala, kundi isang kakaibang pagmamasid. Alejandro, ano na naman ito? Isang malakas na sigaw ang pumunit sa kaguluhan. Si Senyora Isabela ay pumasok sa kusina. Ang kanyang muka ay nagpapakita ng pinagalong galit at takot. Bitawan mo sila, sigaw niya sa asawa sa isang iglap. Tila natauhan si Don Alejandro. Binitiwan niya si Luis at lumingon sa kanyang asawa. Ang galit sa kanyang nga mata ay unti-unting nawala at napalitan muling ang blangkong titik. Bumalik siya sa pagiging isang mahinang matanda, ang barabang walang nangyari. Puno ang dugo ang kanyang bibig. Pasensya na kayo, sabi ni Senyora Isabela sa amin habang inaakay niya palayo ang kanyang asawa. Halika na, Alejandro, bumalik na tayo sa taas. Nagpahila naman ang matanda na parang isang maamong tupa. Huwag kayong aayat. Ako na ang bahala dito. Pahabol na sigaw ng Senyora bago sila tuluyang mawala sa aming paningin. Naiwan kami ni Luis na duguan at nanginginig sa takot. Ang sahig ay may mga pata ng dugo at ang hilaw na karne ay nakakalat doon. Si Elara, sa wakas, ay kumilos. Tahimik siyang kumuhang first aid kit mula sa isang kabinet at nilapitan kami. Kumuha siyang bulak at gamot at sinimulang linisin ang aming masugat. Ang kanyang makamay ay hindi nanginginig. Ang kanyang magalaw ay tiyak. At walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Maya-maya pa ay bumalik si Senyora Isabela. Ang kanyang muha ay pagod na pagod.
Muli siyang humingi ng paumanhin. Ganyan talaga siya kapag inaatake ang kanyang sakit. Nawawala siya sa sarili. Nagiging violente. Kaya ko kayo pinagbawalan na umakyat dahil ayaw kong mangyari ito. Huwag kayong mag-alala. Babayaran ko ang anumang abala. Huwag lang sana kayong umalis. Kailangan ko kayo para sa piyesta. Nakatinginan kami ni Luis. Ang takot ay malinaw sa aming mga mata. Ngunit ano pa nga ba ang aming magagawa? Dahil sa pangangailangan sa pera at sa pakiusap ng matanda, wala kaming nagawa kundi ang tumango. Nang makaalis na si Senyora Isabela, napatingin ako kay Elara na abala sa paglilinis ng sahig. Tumingin din siya sa akin at sa kanyang isang mata, may nakita akong kakaiba. Hindi ito takot. Hindi rin awa. Ito ay isang uringang pakaunawa na parabang alam na niya ang ganitong mapangyayari. Na parabang ang nasaksihan naming kabaliwan ay isang ordinaryong araw lamang para sa kanya. At ang malamig na realisasyon na iyon ang mas lalong nagpakilabot sa akin. Ang gabi ay tuluyang lumamon sa hasyenda. At sa labas, ang tanging liwanag na lamang ay nakmumula sa isang maputlang buwan at sa aming mga ilaw sa kusina. Ang bawat sugat sa aming mga braso ay kumikirot. Isang masakit na paalala sa karahasang aming nasaksihan kanina. Subalit kailangan naming magpatuloy. Kailangan naming tapusin ang aming trabaho. Pilit naming ibinalik ang aming mga sarili sa paghahanda. Ngunit ang bawat galaw ay may kasamang pag-iingat. Ang bawat kalusko sa labas ng kusina ay nagpapatindik ng aming mga balahibo. Ang bawat anino ay nagdudulot ng panandaliang pagtigil sa aming pahinga. Palagi kaming napapatingin sa pinto. Naalalang baka bumali ang matandang Don. Hindi na tama ito. Maya, bulong ni Luis habang nababalat siyang patatas. Kinagat tayo na parang mahayop. Paano kung may rabies iyon? Dapat umalis na tayo dito. Kailangan natin ang pera. Luis, sagot ko ng mahina. Titiisin natin ito hanggang matapos ang piyesta. Pagkatapos nito, hindi na tayo babalik dito kahit kailan. Napabuntong hininga na lang si Luis. Alam niyang tama ako. Ngunit ang takot sa kanyang mata ay hindi may tatago habang kami ay nag-usap ng pabulong. Si Elara ay patuloy sa kanyang ginagawa na parang walang anumang nangyari. Ang kanyang kahinahunan ay ang pinakanakakakilabot sa lahat. Hindi man lang ba siya natakot o nabigla. Tila baga ang panunod sa isang matandang lalaki na kumakain ng hilaw na karne e nangangagat ng tao ay isang pangkaraniwang bagay lamang para sa kanya. Pinakmamasdan siya ni Luis. Tila sinusubukang basahin ang anumang nasa isip ng babaeng puno ng misteryo. Habang nakayuko si Elara para kunin ang isang kaserola mula sa ilalim ng mesa, bahagyang lumuwag ang kwelyo ng kanyang damit. Sa sandaling iyon, mas luminaw ang pagkakakita ni Luis sa kanyang suot. Isang itim na anting-anting na nakasabit sa isang luma at manipis na piraso ng katat. Hindi ito ordinaryong palamuti. Ito ay isang pangil. Isang maitim at medyo pakurbang pangil ng isang hayop na hindi niya matukoy kung ano. Tila ito ay makintap dahil sa katagalan. Ngunit sa halip na magpakita ng refleksyon, para itong humihigop ng liwanag. Nanlaki ang mamata ni Luis at marahan niya akong siniko para makuha ang aking atensyon. Itinuro niya si Elara gamit ang kanyang manguso. Napatingin din ako at nakita ko ang kwintas. Agad na bumali sa aking alaala ang makwento ni Lolo Mateo. Ang mga babalan niya tungkol sa mataong may maitim na hangarin. Ang mga agimat na ginagamit nila para sa kanilang maritwal. Nakatinginan kami ni Luis. Isang tingin na puno ngang, isang katanungan at isang takot. Maya-maya, lumabas si Elara para kumuha ang kahoy na panggatong sa likod bahay. Ito na ang pagkakataon ni Luis para sabihin sa akin ang kanyang iniisip. Nakita mo ba iyon? Maya, bulong niya. Ang kanyang boses ay nangingini. Isang pangil. Pangil ng aso. O baka mas malala pa, sabi sa akin ni Lola Nun, ang mambabarang at mga aswang. Sila ang nagsusuot ng mga ganyang klaseng anting-anting para daw sa kanilang proteksyon at para palakasin ang kanilang kapangyarihan. Baka naman nakakamali ka lang, Luis. Sabi ko, sinusubukang kumbinsihin ang aking sarili. Baka pamana lang sa kanya iyon o baka para lang sa suwerte. Naguguluhan ako dahil sa kabila ng takot ko sa kanya. May bahagi sa akin na naawa pa rin dahil sa kanyang mapilat. Hindi,
Maya, iba ang pakiramdam ko dito. Mula sa kanyang pagiging sobrang tahimik, sa kanyang malami na matiti. At ngayon itong kwintas na ito, may mali talaga sa kanya. Mag-ingat ka sa kanya. Pakiusap. Tumango na lang ako. Ngunit ang duda ay nagsimula ng maugat ng malalim sa aking isipan. Ang awa na naramdaman ko kanina ay unti-unti nang natatabunan ng lumalaking takot at pagdududa. Lumipas pa ang ilang oras at halos tapos na ang pangunahing putahe. Ang amoy ngang lilaga, adobo, at lalong-lalo ng kaldereta ay nagahalo-halo sa hangin. Sa sobrang init sa loob ng kusina, napaalam kaming dalawa ni Luis. Nalalabas muna saglit para mapahangin. Sige, ako na muna ang bahala dito. Sabi ni Elara. Ang isa sa ilang beses na nagsalita siya ng buo. Habang nakaupo kami sa isang lumang bangko sa likod bahay, hindi pa rin mapakali si Luis. Parang may kung anong bumubulong sa kanya. Isang hinala na kailangan niyang patunayan. Sandali lang, Maya. May naiwan pala akong kutsilyo sa loop. Babalikan ko lang. Sabi niya. Tumango ako. Ngunit sa halip na pumasok ng diresto sa pinto, nakita ko siyang dahan-dahang naglakad papunta sa gilid ng kusina, kung saan may isang maliit at maruming bintana. Sumilip siya doon. Nagtatago sa dilim para hindi siya makita. Ang nakita niya sa loop ay nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Sa loop, si Elara, na nag-akalang siya ay nag-isa na, ay lumingon-lingon muna sa kanyang paligid. Tila tinitiyak na walang sinumang nakatingin. Nang makampante na siya, may kinuha siya mula sa isang tago na bulsa sa kanyang apron. Isang maliit at maitim na bote na gawa sa salamin. Dahan-dahan niyang inalis ang tapon nito at mula sa kanyang kinatatayuan. Kitang-kita ni Luis kung paano niya ito itinaas sa ibabawang kumukulong kaldereta. Isang pata, dalawang pata, tatlong pata. Tatlong pata ng isang maitim at malapot na likido ang pumata mula sa bote at nahulog sa kumukulong sarsa. Sa isang iglap, ang mga itim na pata ay naglaho, na parang kinain ng mapulang sabaw. Mabilis niyang isinara ang bote at ibinalik ito sa kanyang bulsa. Kinuha niya ang sandok at hinalo ang kaldereta na parabang walang anumang nangyari. Namilo ang mata ni Luis sa kanyang nasaksihan. Dahan-dahan siyang umatras mula sa bintana. Ang kanyang mukha ay putlang-putla na parang nakakita ng multo. Tumatakbo siyang bumalik sa akin. Hinawakan niya ako ng mahigpit sa braso. Ang kanyang magkamay ay nanlalamig. Luis, anong nangyari? Bakit ganyan ang itsura mo? Nakita ko, Maya, nakita ko, sabi niya. Ang kanyang boses ay garal-gal at punong takot. May pinatak siya sa kaldreta. May inihulog siya mula sa isang maliit na bote. Tatlong pata na kulay itim. Nakita ko sa sarili kong mata, nanigas ako sa aking kinatatayuan. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nabuo sa aking isipan, ang kanyang misteryosong katahimikan. Ang kanyang malamig na titi. Ang pangil sa kanyang kwintas at ngayon ito, isa siyang aswang. Maya, sigaw ni Luis sa pabulong na paraan. Walang duda, isa siyang aswang. Lalasunin niya ang mabisita. O baka mas masahol pa. Baka gusto niyang gawin silang katulad niya sa pamamagitan ng yanggaw. Ang lahat ng aking pagdududa ay naglaho. Napalitan ng isang matinding katiyakan na nagdulot ng yelo sa aking maugat. Ang awa ay ganap ng naging takot. Tumingin kami pareho sa pinto ng kusina, kung saan nagmumula ang masarap na amoy ng kaldereta. Ngunit ngayon, ang amoy na ayon ay hindi na nagdadala ng gana, kundi ng kamanda. Nalaman namin ang kanyang sikreto. At kami ay nakakulong sa isang bahay kasama niya. Kasama nga isang bayolenteng matanda. At walang sinumang mapagsasabihan. Walang matatakbuhan. Sa sandaling iyon, alam na namin, hindi na lang pera ang nakataya sa aming pananatili dito, kundi ang aming mga buhay. Ang araw ng piyesta ay dumating na may kasamang mabigat na pakiramdam. Ang Hacienda de la Cruz ay pinalamutian ng mga makukulay na banderitas. At ang mahabang mesa sa hardin ay napuno ng pagkain. Nagsimulang dumating ang bisita mula sa bayan. Mga nakangiti at nagtatawanan. Ngunit para sa amin ni Luis, ang bawat tawa ay parang isang hagulgol. Ang bawat masayang mukha ay isang paalala ng panganib na nag-abang sa kanila. Nasa kusina kami,
abala sa paglalabas ng mapagkain. At ang aming mapuso ay kumakabo na parang tambol sa tuwing may isang taong sumasandong ang pagkain mula sa malaking kaldero ng kaldereta. Ang amoy nito ay tunay na katakam-takam. Isang perpektong timpla ang tamis at anghang. Ngunit para sa amin, ito ay amoyng kamandag, amoyng isang sumpa. Pakiramdam ko ay kasabwat ako sa isang karumal-dumal na krimen. Gusto kong isigaw sa lahat na huwag kainin ang putaheng iyon. Ngunit paano? Anong sasabihin ko? Na nakita ng kaibigan ko ang isa naming kasama na may pinata dito. Tatawanan lang nila ako. Ituturing na isang bali. At higit sa lahat, hindi ko alam kung ano ang kayang gawin ni Elara sa amin kapag nalaman niyang ibinunya namin ang kanyang sikreto. Kaya nanahimik na lamang kami. Naging magapiping saksi sa isang kasalanang hindi namin kayang pigilan. Si Elara ay kasama naming nakaasikaso nga bisita. Ang kanyang muha ay kasing blanco pa rin ng dati. Ngunit ang kanyang isang mata ay tila mas matalim ngayon. Napansin ko kung paano niya pakmasdan ang mataong kumukuhang kaldreta. Isang mabilis na sulyap na tila tinitiyak na ang kanyang lason ay makakarating sa tamang mabibig. Ang piyesta ay naging isang tagumpay. Lahat ay masaya, lahat ay busok, at ang pinakapinuri nilang, lahat ay ang kakaibang sarap ng kaldereta. Sarap na sarap daw sila. May kakaiba daw itong sangkap na lalong nakpalinamnam dito. Hindi nila alam na ang sangkap na iyon ay maaring maging sanhing ang kanilang katapusan. Natapos ang araw, umalis ang nga bisita, at muling bumalik ang katahimikan sa hasyenda. Ngunit hindi ito ang katahimikan na nagdudulot ng kapayapaan. Ito ay ang katahimikan bago ang isang bagyo. Habang nagliligpit kami ng mapinakainan sa kusina, ang pagod sa aming makatawan ay tila dinobal ng bigat sa aming makaloban. Naghihintay kami. Hindi namin alam kung ano ang hinihintay, pero alam naming may mangyayari. At hindi nga kami nakamali. Sa kalaliman ng gabi, nagsimula kaming makarinig ang sigaw mula sa malayo. Mula sa direksyon ng bayan, ang masigaw ay palakas ng palakas at hindi naktagal. Natanaw namin ang magkumikinang na ilaw na papalapit sa hasyenda, masulo. Dala-dala iyon ngang isang galit na pulutong ng tao. Biglang namutla si Senyora Isabela. Ang kanyang tindik na puno ang autoridad ay biglang gumuho at napalitan ang takot. Pumasok kayo sa kusina. Ikandado ninyo ang pinto at huwag kayong lalabas anuman ang mangyari. Utos niya sa amin. Bago siya humarap sa paparating na mataw, sumunod kami. Ngunit sumilip kami ni Luis sa isang maliit na siwang sa bintana. Isang grupo ngang kalalakihan na may dalang itak at sulo ang sumisigaw sa labas ng tarangkahan. Sa pangunguna ngang isang umiyak na babae, lumabas ka diyan. Isabela, mangkukulam ka. Anong ginawa mo sa asawa ko? Sigaw ngang babae. Ang kanyang boses ay basak sa pag-iyak at galit. Anong pinagsasabi mo? Wala akong ginagawang masama, sagot ni Senyora Isabela. Ngunit ang panginginig sa kanyang boses ay hindi may tatago. Ang asawa ko, si Cardo. Umuwi siya mula sa iyong piyesta na masayang-masaya. Ngunit ilang oras lang ang lumipas. Bigla siyang namilipit sa sakit ngang tiyan at pagkatapos, nagiba na siya. Ang kanyang nga mata ay nalisik at namula. Bumubula ang kanyang bibig ngang itim na likido. At nagsasalita siya sa isang boses na hindi kanya. Hindi na siya ang asawa ko. Ginawa mo siyang isang demonyo. Kwento ng babae. At ang bawat salita niya ay parang punyal na tumutusok sa aming mapuso ni Luis. Naalala ko, ang paborito niya sa handaan mo ay ang kaldereta. Iyon ang halos ubusin niya. May lason ang pakaing iyon. Inamin mo sa puntong iyon. Napahawa ako sa dingding para suportahan ang aking sarili. Nagsisimula na. Ang sumpa ay nagsisimula ng kumalat. Narinig namin ang pagtanggi ni Senyora Isabela, ngunit hindi na naniwala ang mataw. Matagal na raw silang may hinala sa hasyenda sa pamilya de la Cruz. At ngayon ay mayroon na silang patunay. Ilabas mo ang mga tagaluto mo, sigaw ng isang lalaki. Sigurado akong isa sa kanila ang may gawa nito. Lalo na yung babaeng taga-ibang lugar, yung may takip sa mukha. Nanigas kami ni Luis sa takot. Kami na ang isusunod.
Kami na ang haharapin ng magalit na tao. Humarap sa amin si Senyora Isabela na tila napipilitan. Nasaan ang isa ninyong kasama? Si Elara. Tanong niya. Ang kanyang boses ay desperado. Doon lang namin napansin. Habang kami ay abala sa paninilip. Habang ang aming atensyon ay nasa labas. Si Elara ay nawala na. Naglaho siya na parang bula. Paanong nangyari iyon? Ang pinto sa likod ay nakakandado pa rin mula sa loop. At ang bintana ay masyadong mataas para akyatin, walang bakas, walang anumang senyales ng kanyang pag-alis. Ang tanging naiwan niya lang ay ang kanyang apron na maayos na nakatupi sa ibabaw ng mesa. Wala na po siya, senyora. Hindi po namin alam kung saan siya nagpunta. Sagot ni Luis na nanginginig. Lumabas muli si Senyora Isabela at ibinalita ito sa matao. At iyon na ang naging kumpirmasyon para sa kanila. Tumakas na siya. Alam niyang babalikan siya. Siya nga ang may kasalanan. Ang babaeng may pilat ang mangkukulam. Sigaong matao. Ang kanilang galit ay nakaroon na ang isang malinaw na mukha. Isang pangalan na isisisi. Maghahanap kami. Hahanapin namin ang babaeng iyon. At isinusumpa ko, Isabela, kapag may isa pang makasakit sa aming baryo, babalikan namin kayo. At sisilaban namin ang hasyendang ito hanggang sa maging abo. Pagbabantan ng lider ng grupo. Dahan-dahan silang umalis. At ang kanilang maasulo ay unti-unting naglaho sa dilim. Naiwan kaming tatlo sa katahimikan. Isang katahimikan na mas nakakatakot pa kaysa sa mga siga. Si Senyora Isabela ay napaupo na lamang sa isang silya. Ang kanyang mukha ay nababalot ng kawalan ng paasa. Kami naman ni Luis ay naiwang nakakulong sa isang sitwasyon na hindi namin matatakasan. Nawala na ang salarin. Ngunit naiwan kami sa pugat ng panganib. Bilang mga susunod na maaring pagbintangan. Napatingin ako sa kusina, sa kalderong ang kaldreta, na may natira pang laman. Hindi na ito isang ordinaryong pagkain sa aking paningin. Ito ay isang kaldero ng kasamaan. Isang simbolo ng sumpangayon ay nakapalibot na sa aming lahat. Nang mawala na ang masulo sa dilim at ang masigaw ay napalitan na ng kakabinging katahimikan. Naiwan kaming tatlo sa malawa na sala. Ang liwanag mula sa chandelier sa itaas ay tila hindi sapat para puksain ang mga anino na gumagapang sa bawat sulok. Si Senyora Isabela ay nakaupo sa isang silyang may mataas na sandalan. Ang kanyang muha ay nakasupsop sa kanyang mapalat. Ang kanyang balikat ay nanginginig. Kami naman ni Luis ay nakatayo, lamang malapit sa pinto. Hindi alam kung ano ang sasabihin o gagawin. Ang takot ay pumipigil sa aming dila. Sa wakas, si Luis ang unang bumasak sa katahimikan. Ang kanyang boses ay isang pinahalong galit at takot. Alam niyo po ba ito, senyora? Alam niyo po ba kung ano talaga si Elara? Tumingin sa kanya ang matanda. Ang kanyang mata ay namumula at punong luha. Kaya ba siya biglang naglaho na parang bula? Dahil isa siyang. Hindi matuloy ni Luis ang kanyang sasabihin. Ngunit ang salitang aswang ay nakalutang sa hangin sa pagitan naming tatlo. Luis, tama na, saway ko sa kanya. Ngunit maging ako ay gustong malaman ang sagot. Senyora, kailangan po naming malaman ang katotohanan. Ang buhay po namin ang nakataya dito. Bakit ninyo siya kinuha bilang kusinera? May alam po ba kayo tungkol sa kanya na hindi ninyo sinasabi sa amin? Huminga ng malalim si Senyora Isabela, tila nag-ipon ng lakas. Pinunasan niya ang kanyang maluha at tumingin sa amin. Isang tingin na punong pagod at pagsisisi. Maupo kayo, pakiusap. Mayroon kayong karapatang malaman. Isang madilim na sikreto na matagal ko nang itinatago. Isang kasalanan na pilit kong ibinabaon sa limot. Nag-aalangan man ay sumunod kami. Naupo sa isang sofa sa tapat niya. Ang kwentong ito ay hindi nagsimula ngayong gabi. Nagsimula ito maraming taon na ang nakalilipas. Bago pa man isilang ang marami sa inyo. Panimula niya, ang kanyang boses ay mahina. Dito sa mga lupaing ito, hindi lang kami ang nakatira. Sa kabilang ilog, may isang maliit na baryo. At doon nakatira ang mga magulang ni Elara. Hindi sila mga ordinaryong tao. Sila ay kinatatakutan ng lahat. Sinasabing sila ay mga mangkukulam. Mataong gumagamit ng itim na mahika para sa kanilang sariling kapakanan. Nagagalit sila sa aming pamilya. Nainggit sa aming yaman at sa aming lupain. Sinubukan nilang isumpa ang hasyenda.
Namatay ang aming manggaalagang hayop ng walang dahilan. Natuyo ang aming mga pananim kahit na tag-ulan at nakasakit ang mga manggagawa. Alam naming sila ang may kagagawan. Huminto siya sandali. Tila muling binabalikan ang pait ng nakaraan. Ang asawa ko, si Alejandro, noong mapanahong malakas pa siya at malinaw pa ang isip, ay isang taong hindi basta-basta nagpapatalo. Siya ang tagapagtanggol ng pamilyang ito. Pinuntahan niya ang mamagulang ni Elara para pakiusapan silang itigil na ang kanilang ginagawa. Ngunit tinawanan lang nila siya. Ipinatanggol lang ni Alejandro ang aming pamilya, ang aming tahanan. Isang gabi, nakaroon ng isang malaking komprontasyon. Isang tripleng labanan ang naganap. Ang detalye ay hindi ko na kayang ilahat pa. Basta ang alam ko, sa gabing iyon, nasawi ang mga magulang ni Elara. At ang kanilang bahay ay natupok ng apoy. Aksidente ang lahat. Isang trahedya na bungangang kanilang kasakiman at galit. Napasinghap ako. Ang batang si Elara, na naiwan sa gitna ng apoy at kaguluhan. Siya ang nag-iisang nakaligtas. Ngunit sa kanyang pakaligtas, naktamo siyang malubang paso sa kanyang mukha. Ang markang habang buhay niyang dadalhin. Inako ko ang responsibilidad. Kahit na alam kong ang asawa ko ay nagtanggol lamang. Ang pakamatay ng 2 tao at ang sinapit ng isang inosenteng bata ay bumagabag sa aking konsensya sa loob ng maraming taon. Kaya hinanap ko siya. Natakpuan ko siyang namumuhay ng mag-isa sa kahirapan. Kinuha ko siya, binigyan ng trabaho dito sa hacienda bilang isang paraan para makabawi. Kaya bilang isang paraan para mapatawad ko ang aking sarili. Akala ko sa pagtulong ko sa kanya, sa pagbibigay nga isang disenteng buhay, ay sapat na para kalimutan niya ang nakaraan. Akala ko ang kabutihan ay kayang tapan ng isang madilim na kasaysayan. Ngunit nakamali ako, tumingin siya sa amin. Ang kanyang mata ay puno ng isang bagong takot. Isang realisasyon na tila noon niya lang din nakita. Ngayon ko lang napagtanto. Hindi pala siya nagpunta dito para magtrabaho o para magpasalamat. Nagpunta siya dito para maningil. Namanan niya ang kapangyarihan ng kanyang magulang at naghintay lang siya ng tamang panahon para ipagiganti ang kanilang pagkamatay. Ang pagpapatak niya sa kaldereta. Hindi iyon para sa lahat. Iyon ay para sa amin. Para sa pamilya de la Cruz. Ngunit nadamay ang isang taga-baryo at ang kanyang paglaho. Iyon ay parteng kanyang plano. Para ilayo ang sisi sa kanya. Para kami ang pagbintangan. At para malaya siyang makagalaw sa dilim. Natulala kami ni Luis. Ang kanyang kwento ay parang isang pelikula. Ngunit ang takot na aming nararamdaman ay totoong-totoo. Ang lahat ay nakaroon ng kasentido, ang kakaibang kilos ni Elara. Ang kanyang galit, ang kanyang paghihiganti. Siya ang biktima na naging kontrabida. Ngayon, hindi na lang isang bali na matanda ang problema natin. Sabi ni Luis, ang kanyang boses ay halos isang pabulong na lang. Ang kalaban natin ay isang mangkukulam na gustong patayin tayong lahat. At nasa labas siya ngayon. Nakmamasid, nakihintay. Tama si Luis, ang aming sitwasyon ay mas lumala pa. Dati, ang aming kinatatakutan ay nasa loob lang ng kusina. Ngayon, ang aming kalaban ay nasa lahat ng dako. Walang mukha at may personal na galit sa lugar na aming kinalalagyan. Huwag ninyo akong iwan. Pakiusap, pagmamakaawa ni Senyora Isabela. Ang kanyang pagiging maharlika ay tuluyan ng naglaho at napalitan ng isang babaeng takot na takot. Kailangan natin ang isa't isa. Magkakasama tayong mas ligtas dito sa loob ng mapader na ito. Sa labas, hindi natin alam kung saan siya maaring mag-atake o kung sino ang kanyang isusunod. Ang kanyang mga salita ay parang mga tanikala na lalong gumapo sa amin sa lugar na iyon. Hindi na lang dahil sa pera, kundi dahil na rin sa takot. Takot sa galit ng mataga-baryo. At higit sa lahat, takot sa paghihiganti ng isang babaeng. May pilat sa mukha at may mas malalim na sugat sa kanyang puso. Ang sumunod na oras ay lumipas na parang isang masamang panaginip. Hindi kami makatulog ni Luis. Nakahiga kami sa aming magkamasalok ng maliit at madilim na silid. Ngunit ang aming magadiwa ay gising na gising. Ang bawat ugong ngangin sa labas. Ang bawat langit-ningit ng lumang kahoy ng bahay.
Ang bawat kaluskos ngam nga dahon ay nagdudulot ng panibagong alon ng takot sa aming nga puso. Pakiramdam namin ay mapresong naghihintay ng aming hatol. Nakakulong sa isang lugar na hindi namin matatakasan. Habang ang isang masamang nilalang ay malayang gumagala sa labas. Maya, hindi ako mapakali. Bulong ni Luis mula sa kanyang kama. Paano kung subukan niyang pumasok dito? Paano kung bumalik siya para tapusin tayong lahat? Huwag kang mag-isip ngang ganyan. Luis, nakakandado ang pinto. Ligtas tayo dito, sabi ko. Kahit na ang aking mga salita ay walang bigat dahil maging ako ay hindi naniniwala sa aking sinasabi. Isang silya ang isinandal namin sa pinto. Isang maliit na haranglaban sa isang panganib na hindi namin alam ang anyo o lakas. Maya-maya, sa gitnang katahimikan, may narinig kaming isang kakaibang tunok. Hindi ito galing sa loob ng bahay, kundi sa labas, sa itaas. Isang tunong ng pakaskas. Na para bang may matutulis na kuko na kumakalaykay sa lumang tisang bubong. Ano iyon? Narinig mo ba iyon? Tanong ko kay Luis. Ang aking boses ay nanginginig. Galing sa bubong. Dahan-dahang bumangon si Luis at maingat na naglakad patungo sa bintana. Huwag. Luis, baka makita ka. Sawe ko sa kanya. Kailangan nating malaman kung ano iyon. Maya, hindi pwedeng habang buhay tayong magtatago sa takot dito. Sagot niya. Sumunod ako sa kanya. Ang aking puso ay dumadagundong sa aking dibdib. Dahan-dahan naming sinilip ang siwang sa pagitan ng makurtina. Ang buwan ay maliwanag at ang liwanag nito ay nagbibigay ng isang maputla at nakakakilabot na kulay sa buong hardin at sa malawak na bubong ng mansyon. Noong una, wala kaming makita. Tanging ang maanino nga mga sanga ng puno na sumasayaw sa ibabaw ng mga tisa. Ngunit pagkatapos, may gumalaw sa pinakatuktok ng bubong. Isang anino ang dahan-dahang gumapang. Hindi ito pusa, hindi rin ibon. Masyado itong malaki. Ang hugis nito ay tila tao. Ngunit mali ang lahat. Ito ay nakakuba. Ang mga braso at binti nito ay mas mahahaba kaysa sa normal. At ang paraan ng paggalaw nito ay parang isang gagambang gumagapang. Mabilis at hindi natural. Nanlaki ang aming nga mata sa takot. Hindi kami makapagsalita. Ang nilalang ay gumapang sa bubong. Dire-diretso sa isang bahagi na alam naming nasa tapat ng ikalawang palapag. Nasa tapat siyang kwarto ni Don Alejandro. Bulong ni Luis. Punong pangingilabot. Si Elara. Sinusubukan niyang pasukin ang kwarto ang matanda. Gusto niya talagang patayin ang buong pamilya. Ang halimaw sa bubong ay huminto, tila nakikiramdam. Bago ito mabilis na gumapang pababa sa kabilang parte ng bubong at tuluyang naglaho sa aming paningin. Naiwan kaming nakatulala sa bintana. Nanginginig sa aming nasaksihan. Ang kwento ni Senyora Isabela ay totoo. Si Elara ay hindi lang isang mangkukulam. Kaya niyang mag-ibang anyo. Maging isang halimaw na gumagapang sa gabi. Akmang alis na kami sa bintana ng isa na namang tunog ang aming narinig. Sa pagkataong ito, mas malapit. Galing ito sa hardin sa ibaba, isang kaluskos sa matataas na damo. Muli kaming sumilip. Pinipilit na aninagin ang anumang nasa dilim. Isang figura ang lumabas mula sa likod ng isang malaking halaman. Sa pagkakataong ito, hindi ito halimaw. Ito ay isang tao. At habang ito ay humahagbang patungo sa isang bahagi na nasisinagan ng liwanag ng buwan, ang aming mga hininga ay muling napigil. Si Elara. Nakatayo siya sa gitnang hardin. Ang kanyang isang mata ay matamang nakmamasid sa paligid, na parabang may hinahanap. Ngunit hindi iyon ang nagpatigil sa pagtibok ng aming mapuso. Ang nagpatakot sa amin ay ang kanyang hawak-hawak, isang malaking karit. Ang kurbadong talim nito ay kumikinang sa liwanag ng buwan. Handa itong gamitin para sa sinumang kanyang matakpuan. Bigla siyang huminto at tumingala. Ang kanyang tingin ay diretso sa direksyon aming bintana. Sa isang iglap ng matinding takot, sabay kaming napayuko ni Luis. Nagtago sa ilalim ng bintana. Ang aming malikot ay nakasandal sa malamig na pader. Hindi kami humihinga. Nagdarasal na sana ay hindi niya kami nakita. Ilang sandali ang lumipas na parang isang kawalang hanggan. Nang sa wakas ay naglakas loob kaming sumilip muli. Wala na siya. Naglaho na naman siya sa dilim ng hardin.
Napasandal kami palayo sa bintana, ang aming matuhot ay nangihina. Nakita mo iyon, Maya? May dala siyang karit. Papatayin niya tayo. Bulong ni Luis. Ang kanyang muka ay basang-basang ang pawis. Kailangan nating makalis dito. Ngunit paano? Sa kanyang paatras dahil sa takot. Natalisod si Luis sa paanan ng kanyang kamait na tumba. Isang bagay sa ilalim ang kanyang natamaan. Ano ito? Sabi niya habang kinakapa ang ilalim ng kama. Kinuha niya ito at inilabas sa liwanag. Isang luma at maruming bag na gawa sa makapal na tela. Hindi ito sa atin, sabi ni Luis. Ngunit pamilyar sa akin ang bag. Kay Elara, iyan. Nakita ko iyan ng kararating natin. Bakit niya ito iwan dito, maliban na langkung? Sinadya niya, sabi ni Luis. Natila nakaroon ng isang nakakatakot na realisasyon. Itinago niya ito. Plano niya talagang maglaho ngayong gabi. Nangingini ang makamay ni Luis habang binubuksan niya ang bag. Huwag, baka kung ano iyan. Sawe ko! Ngunit huli na ang lahat. Ibinuhos niya ang laman nito sa sahig at ang aming mga mata ay nanlaki sa aming nakita. Isang koleksyon ng mabagay na magpapatunay sa lahat ng aming kinatatakutan. Mayroong 3 patalim na iba-iba ang laki. Hindi ito maordinaryong kutsilyo. Ang mahawakan nito ay may makakaibang ukit. At ang matalim ay may mabakas ng natuyong dugo. Mayroon ding mabikis ng kung ano-anong matuyong daon at ugat na nakatali sa itim na sinulit. May isang malit na libro na balot sa katat ng hayop. Binuksan namin ito at nakita ang pahinang puno ng simbolo at guhit na hindi namin maintindihan. Mga itsurang orasyon mula sa isang madilim na panahon. At ang huli, ang pinakamatibay na ebidensya, ay isang maliit na boteng salamin. Kamuhang goteng nakita ni Luis na ginamit ni Elara sa kaldereta. Tinitiga namin ang mga nakakalat na gamit sa sahi. Isang kumpletong gamit ng isang mangkukulam. Ang lahat eneche pagdududa ay naglaw. Tama si Senyora Isabella. Si Elara ay isang makapangyarihang mangkukulam na nagbabalik para sa isang madugong paghihiganti. At kami ay nakakulong sa kanyang teritoryo. Manggadaga sa isang kulungan na minamatyagan ng isang pusang handa ng manakmal. Isang bagong umaga ang dumating sa hasyenda. Ngunit ang sikat ng araw ay tila walang lakas na tumagos sa mabigat na ulap ng takot na bumabalot sa amin. Halos hindi kami nakatulog ni Luis. Ang aming magaisipan ay punong magaymaha halimaw sa bubong. Ni Elara na may hawa na karit at ng mga nakakakilabot na gamit sa loop ng kanyang bag. Itinago naming muli ang bag sa ilalim ng kama. Isang sikretong ebidensya na hindi namin alam kung kanino ipapakita. Nag-aalmusal kaming 3 ni Senyora Isabella sa malaking kusina. Ngunit walang sinuman ang may ganang kumain. Ang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa sa karaniwan. Si Senyora Isabella ay mukhang mas tumandangan 10 taon sa luplang sang gabi. Malalalim ang itim sa ilalim ng kanyang mata. Nais kong suriin ang maalagang hayop sa labas. Sabi niya, habang marahang isinusubo ang isang pirasong tinapay, baka may ginawa ang babaeng iyon kagabi. Baka nilason niya ang balon o pinatay ang manok. Ang kanyang boses ay punong pag-alala. Luis, maaari mo ba akong samahan? Tanong niya. Natatakot akong lumabas ng mag-isa. Opo naman, Senyora. Walang problema. Mabilis na sagot ni Luis. Kahit na nakita ko ang pag-atubili sa kanyang mata. Maya, ikaw na muna ang bahala dito sa loop. Tumango lang ako. Ang ideya na maywan mag-isa sa loop ng malaking bahay ay nakakatakot. Ngunit ang ideya na lumabas kung saan maaring nag-aabang si Elara ay mas nakakatakot pa. Mula sa bintana ng kusina, pinanot ko silang dalawa na maglakad palabas patungo sa hardin. Patungo sa kulungan ng mga manok at sa mali na kwadra sa dikalayuan. Ang bawat hakbang nila ay maingat. Ang kanilang maulo ay palingon-lingon. Ang hardin, nasa unang tingin ay maganda, ay tila isa na ngayong gubat na puno ngang panganib. Ang bawat puno ay maaring pinagtataguan. Ang bawat makapal na halaman ay maaring pinakukublihan. Ang katahimikan sa labas ay hindi normal. Walang huning nga ibon, walang ingay nga mga kuliglig. Tanging ang mahinang ihip ng hangin na nagpapagalaw sa mga dahon. Dinala ni Luis ang isang makapal na piraso ng kahoy bilang armas. Habang si Senyora Isabella naman ay may hawak na isang rosaryo. Naglakat sila patungo sa kwadra
at sa isang saglit ay nawala sila sa aking paningin. Ang puso ko ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Bawat segundo ngang kanilang pakawala ay parang isang oras. Hawak ko ang aking hininga, naghihintay. Maya-maya pa ay lumabas na sila, tila walang anumang nakitang kakaiba. Nakahinga ako ng maluwag. Siguro ay wala siya doon. Siguro ay umalis na siya. Papalapit na sila pabalik sa bahay. Nang bigla, isang itim na anino ang tila nahulog mula sa itaas ng isang malaking puno ng mangga. Hindi ito isang simpleng pagkahulog. Ito ay isang pagsalakay. Isang nilalang na may mahahabang braso, matutulis na kuko, at nag-apoy ng mga pulang mata ang bumagsak sa kanilang harapan. Ang halimaw na nakita namin sa bubong. Hindi ito pinansin si Luis. Dire-diretso itong sumugot kay Senyora Isabela na parang isang gutom na lobo na nakakita sa kanyang biktima. Aro. Isang nakakakilabot na ungol ang lumabas sa bibig ng halimaw habang itinumba nito ang matandang babae sa lupa. Sigaw ni Senyora Isabela. Isang sigaw na puno ng matinding takot at sakit. Mabilis na kumilos si Luis. Pinalo niya ng buong lakas ang likod ng halimaw gamit ang hawak niyang kahoy. Ngunit tila isa lamang itong patpat na tumama sa isang pader na bato. Binalingan siyang halimaw at sa isang mabilis na kilos. Iwinasiwas nito ang kanyang braso at tinamaan si Luis sa dibdib. Tumilapon si Luis na parang isang basahan. Bumaksak sa damuhan. Muling ibinaling ng halimaw ang kanyang atensyon sa kahabak-habak na si Senyora Isabela. Itinaas nito ang kanyang kamay na may mga kukong kasintalas ngayong patalim at ibinaba ito ng paulit-ulit sa dibdib at mga braso ngayong matanda. Narinig ko ang tunong ngayong pakpunit ngayong damit at laman. At ang mga sigaw ni Senyora Isabela ay napalitan ng mamahihinang ungo nga sakit. Lumabas ako ngang kusina. Dala-dala ang pinakamalaking kutsilyo na aking nakita. Sumisigaw, lubayan mo siya, hayop ka. Ngunit bago pa man ako makalapit, tila may nakapukaw sa atensyon ng halimaw. Lumingon ito sa direksyon ng mansyon. Nagbigay nga isang malakas at nakakagalit na sitsit at sa isang iglap. Tumalon ito pabalik sa mga puno at naglaho na parang isang masamang panaginip. Nang mamadali kaming tumakbo ni Luis patungo kay Senyora Isabela, inalalayan namin siyang makatayo at dinala sa loob. Inihiga sa mahabang sofa sa sala. Ang kanyang damit ay punit-punit at punong dugo. Ang kanyang mga sugat ay malalalim. Ngunit mas nakakatakot pa kaming napansin mula sa mga sugat. May maitim na ugat na nagsisimulang gumapang sa ilalim ng kanyang balat, na parabang laso na kumakalat sa kanyang buong katawan. Nagsimulang manginik ng walang tigil si Senyora Isabela at ang kanyang pahinga ay naging mababaw. May lason ang makuko niya, bulong ko kay Luis. Naalala ang sinapit ni Lolo Mateo. Mamamatay siya, anong gagawin natin? Natataranta na kami, hindi alam kung paano siya tutulungan. Nang isang pamilyar na tuno ang aming narinig. Isang marahang pakalatkat ng mga paa mula sa malaking hagdanan. Si Don Alejandro. Nakatayo siya sa paanan ng hagdan. Nakatingin sa amin gamit ang kanyang mga blangkong mata. Tila siya ay naakit ng aming masigaw. Dahan-dahan siyang naglakad palapit, hindi sa amin, kundi sa isang maliit at lumang kabinet sa sulok ng sala. Nangingini ang kanyang makamay habang binubuksan niya ang isang maliit na drawer. At mula doon ay kinuha niya ang isang maliit na bote na walang anumang marka. Laman nito ay isang malapot na langis na may kulay berdeng ginto. Naglakad siya patungo sa sofa at sa aming pagtataka. Marahan niyang ibinuhos ang laman ng bote sa masugat ni Senyora Isabela. Isang mahinang tunong ng pagsirit ang aming narinig nang dumampi ang langis sa mga sugat. At isang milagro ang nangyari sa aming harapan. Ang mga itim na ugat ay dahan-dahang umatras. Bumabalik sa loop ngang sugat hanggang sa tuluyan itong maglaho. Ang pagdurugo ay huminto at ang nangingitim na balat sa paligid ngang mga sugat ay unti-unting bumalik sa normal nitong kulay. Ang pangingini ni Senyora Isabela ay tumigil at ang kanyang pahinga ay bumalik sa normal. Hindi man tuluyang gumaling ang nga sugat. Malinaw na ang lason ay nawala na. Nailigtas siya matapos niyang gawin iyon. Tila nakalimutan ni Don Alejandro ang lahat. Nabitawan niya ang bote sa sahig. Lumingon-lingon sa paligid na may ekspresyon ng pagkalito. At pagkatapos ay marahan na muling naglakad pabalik sa hagdanan.
Umaaya pabalik sa kanyang madilim na mundo sa itaas. Naiwan kami ni Luis na nakatulala. Hindi makapaniwala sa aming nasaksihan. Ang baliw na matanda na aming kinatakutan ay siya palang nagligtas sa buhay ngayang asawa. Gamit ang isang milagrosong langis, nilabanan niya ang kamandaang halimaw. Ang aming pananaw sa kanya ay biglang nag-iba. Hindi na lang siya isang kahabag-habag na biktima nga tandaan. Mayroon siyang tinatagong kaalaman, isang kapangyarihan na hindi namin inaasahan. At ang pangyayaring iyon, ang lalong nakpatibay sa aming isipan na ang tanging pinamumulan ng lahat ng kasamaan sa lugar na ito ay walang iba kundi si Elara. Ang takip silim ay muling nakdala ng dilim at takot sa hasyenda. Si Senyora Isabela ay nakpapahinga sa kanyang silid habang kami naman ni Luis ay nasa kusina. Sinusubukang ibalik sa normal ang aming masarili pagkatapos ng nakakakilabot na pag-atake. Ang imahengang milagrosong pagaling ni Senyora Isabela dahil sa langis ni Don Alejandro ay paulit-ulit na naglalaro sa aking isipan. Nagdulot ito ngang kakaibang kaguluhan sa aking pagkiisip. Kung si Elara ang halimaw na umatake, bakit naman pagagalingin ngang kanyang asawa ang biktima? Marahil ay may natitira pangkabutihan sa matanda sa kabilangang kanyang pagiging ulyanin. Isang bahagi sa akin ang gustong maniwala na may pag-asa pa, ngunit isang mas malaking bahagi ang nagsasabing mas malalim at mas komplikado ang misteryong bumabalot sa lugar na ito. Sinigurado naming lahat ng pinto at bintana sa unang palapag ay mahigpit na nakasara. Nagpasya kaming manatili sa sala, malapit sa silid ni Senyora Isabela. Sapek akalang mas ligtas kami kung kami ay makakasama. Ang gabi ay lumalim at ang tanging maririnig na lamang ay ang malakas na tibok ng aming mapuso, ang tunong lumang orasan sa dingding, at ang paminsan-minsang ugong ng hangin sa labas. Bigla, isang malakas na kalabok ang yumanig sa buong sala, na sinundan ng tunong ng nababasa ng mga salamin at kahoy. Sa isang iglap, ang isa sa mga malalaking bintanang gawa sa kapis ay sumabog paloob. Nagalat ang mga piraso nito sa sahi, at mula sa nabasa na bintana, isang pamilyar at nakakatakot na figura ang tumalon papasok. Ang halimaw, narito na naman siya. Sa pagkakataong ito, ay nasa loob na mismo ng bahay. Kasama namin, nag-apoy ang kanyang nga mata sa galit, at ang mabahong amoy ng lupa at nabubulok na laman ay pumuno sa hangin. Napatayo kami ni Luis sa matinding takot. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi si Senyora Isabela ang kanyang tinitingnan. Hindi rin si Luis na nakahawak sa isang bakal na pangipit sa apoy. Ang kanyang mapulang mata ay nakapako sa akin. Isang titig na punong galit at pagnanasang pumatay. Ako ang kanyang pakay. Sa isang mabilis na kilos, sumugot ito patungo sa akin. Umuungol na parang isang demonyo. Ahahaha, napasigaw ako at napaatras. Natumba sa isang maliit na mesa. Sinubukan siyang harangin ni Luis. Ngunit parang isa lamang siyang langaw na itinaboy ng halimaw. Tumama siya sa pader at nawalan ng malay. Kinulong ako ng halimaw sa isang sulok. Wala na akong matakbuhan. Itinaas nito ang kanyang makamay na may matutulis na kuko. Handa ng wakasan ang aking buhay. Napapikit na lamang ako. Hinihintay ang sakit, ang dilim, ang katapusan. Ngunit sa halip, na maramdaman ko ang talim ng kanyang makuko. Isang matinis at malakas na tuno ng latigo ang pumunit sa hangin. Kasabay nga isang malakas na kalabok, idinilat ko ang aking mga mata at nakita ko ang halimaw na napahiga sa sahig. Ilang pulgada na lang mula sa akin. Isang mahabang latigo na gawa sa itim na katat ang nakapulupot sa braso nito. At sa kabilang dulo ng latigo, nakatayo sa may pasilyo, si Elara. Wala na ang itim na tela sa kanyang mukha. Kitang-kita na ang kanyang mapilat sa liwanag. Ngunit wala na ang dating pakailang sa kanyang mamata. Sa halip, ito ay napalitan ng tapang na determinasyon. Ang kanyang isang mata ay nag-aalap sa galit. At ang kanyang tindig ay hindi na tindig ngang isang simpleng kusinera, kundi ngang isang mandirigma. Harapin mo ako, halimaw, matagal na kitang hinihintay. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng kapangyarihan. Elara, anong, bulong ko, hindi makapaniwala sa aking nakikita. Hindi ako ang kalaban ninyo. Sabi niya nang hindi tumitingin sa akin. Ang kanyang buong atensyon ay nasa halimaw.
Nagpanggap lang ako para matunton at mahuli ang tunay na salarin. Bumangon ang halimaw. Umuungol sa galit at sinubukang muling sumugot. Ngunit muling humaginit ang latigo ni Elara. Tumama sa dibdib ng halimaw at nakiwan ng isang umuuso na marka. Napaatras ang halimaw. Tila nasasaktan sa latigo na parabang ito ay gawa sa apoy. Dito na nagsimula ang isang bagay na mas nakakatakot pa. Ang halimaw ay biglang nanginig at nagsimulang mag-ibang ang anyo sa aming harapan. Ang kanyang mahabang braso ay umikli. Ang kanyang makuko ay pumasok pabalik sa kanyang madaliri. Ang kanyang nakakubang likot ay unti-unting tumuwid. Ang balat nitong magaspang at maitim ay tila natutunaw at nagiging balat ng tao sa gitna ng usok at nakakahilong pagbabago. Isang pamilyar na figura ang nabuo. Nakatayo kung saan dating naroon ang halimaw ay si Don Alejandro. Ngunit hindi ito ang Don Alejandro na ulyanin at mahina. Nakatayo siyang tuwid at malakas. Ang kanyang mamata ay hindi na blanco kundi puno ng talino, ng kasamaan, at ng walang hanggang galit. Ang kanyang mukha ay wala ng bahit ng pagkalito, kundi isang mapanuyang ngiti. Ang lahat ay isang malaking kasinungalingan, isang malaking pagpapanggap. Ngumisi siya sa akin at itinaas ang kanyang kanang kamay na parabang ng aasar at sa kanyang daliri kumikinang sa liwanag ng ilaw ay isang pamilyar na singsing. Isang singsing na may kakaibang disenyo at isang itim na bato sa gitna. Ang singsing na iyon, ang singsing, bulong ko. Ang aking boses ay halos hindi na marinig. Ang aking dugo ay tila naging yelo sa aking maugat. Ang singsing ni Lolo Mateo, isang malakas at malamig na halaha ang kumawala mula sa bibig ni Don Alejandro. Isang tuno na nagpatayo sa lahat ng aking balahibo. Matagal ko ng pag-ari ito. Bata, inagaw ko mula sa duwag na matandang iyon matapos ko siyang paglaruan at pahirapan hanggang sa kanyang huling hininga sa sofa. Narinig ko ang isang mahinang higbi mula kay Senyora Isabela na ngayon ay gising na at nasasaksihan ang lahat. Alejandro, tama na. Pakiusap, ang kanyang masalita ay isang kumpirmasyon. Alam niya ang lahat sa simula pa lang. Ang buong katotohanan ay sumampal sa akin ng buong lakas. Si Don Alejandro ang halimaw, si Elara ay isang mangangaso, si Senyora Isabela ay isang kasapwat o isang biktimang takot magsalita. Ang pag-atake kanina, ang milagrosong langis, lahat ay isang palabas. Isang perpektong bitak para iligaw kami, para pagtakpan ang tunay na demonyo sa bahay na ito. Ang halimaw ay hindi si Elara. Ang halimaw ay ang mismong nagpapanggap na biktima, ang amo ang hasyenda. Ang aking takot ay napalitan ng isang damdaming hindi ko pa naramdaman dati, isang nag-apoy na galit. Ang lalaking ito ang pumatay sa aking lolo, ang nagnakaw sa aming pamana, at ngayon ay nagtangkapang kunin ang aking buhay. Nakatayo si Elara sa pagitan namin ni Don Alejandro, ang kanyang latigo ay handa. Isang matapang na tagapagtanggol laban sa isang kasamaang hindi namin inaasahan. Ang tunay na laban ay ngayon palang magsisimula. Ang malamig na halaha ni Don Alejandro ay tila nanatili sa hangin. Kahit na naglaho na siya sa dilim sa labas ng nabasa na bintana. Naiwan kaming apat sa wasak na sala. Ang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa sa isang puntot. Dahan-dahang bumangon si Luis, hawak ang kanyang ulo na tila sumasakit. At ang kanyang mamata ay lumipat-lipat mula sa akin, kay Elara. At sa umiyak na si Senyora Isabela sa sofa. Ang kanyang muha ay isang maskarang pakalito, pagkakanulo, at galit. Bakit? Sigaw niya. Ang kanyang boses ay nanginginig at punong sakit. Bakit niyo kami nilinlang? Senyora, alam ninyo ang lahat. Alam ninyong siya ang halimaw. Hinayaan ninyo kaming maniwala na si Elara ang masama. Hinayaan ninyo kaming matakot sa maling tao habang ang demonyo ay kasama pala natin sa isang bubong. Ang akala ko pa ay isa siyang biktima. Isang kahabag-habag na matanda. Pinagtanggol pa namin kayo sa kanya. Lumuhod si Senyora Isabela sa sahig mula sa sofa. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa pakiyak. Patawarin ninyo ako. Patawarin ninyo ako, mga anak. Wala akong magawa. Isa akong bilanggo sa sarili kong pamamahay sa loob ng 30 taon. Hindi siya ang lalaking pinakasalan ko. Inagaw niya ako mula sa aking unang asawa.
Pinatay niya ito ng walang kalaban-laban at pinilit akong maging kanya. Sa simula, isa siyang mabait na asawa, ngunit sa paglipas ngang panahon, unti-unti niyang ipinakita ang kanyang tunay na kulay. Nalaman kong isa siyang aswang, isang nilalang na nabubuhay sa laman at dugong tao para pahabain ang kanyang buhay, ang kanyang pagiging ulyanin. Iyon ang pinakamahusay niyang pagpapanggap. Isang maskara na kanyang isinuswat para makihalubilo sa mga tao, para hindi siya paginalaan, para itago ang halimaw sa kanyang kalooban. Pero bakit niya kayo sinaktan kanina? Kung kasama pala kayo sa kanyang plano, tanong ko. Ang galit ay nagsisimulang pumalit sa aking takot. Ang pag-atake sa akin, ang milagrosong langis. Ang lahat ng iyon ay isang perpektong palabas. Paliwanag ni Elara, na ngayon ay lumapit na sa amin. Iyon ay para lalo kayong maniwala na ako ang kalaban at siya ang tagapagtanggol. Ang langis na iyon ay hindi isang ordinaryong gamot. Iyon ay isang panlunas sa kanyang sariling kamandag. Ginagamit niya iyon para mapanatiling buhay ang kanyang mapag-ari. Tama siya, duktong ni Senyora Isabela. Iyon ang paraan niya para kontrolin ako. Binibigyan niya akong sakit at pagkatapos ay pagagalingin. Para ipaalala sa akin na ang aking buhay ay nasa kanyang ngapalat sa loob ng maraming taon. Nahanap ako ng tulong, ng paraan para makatakas. Hanggang sa narinig ko ang makwento tungkol sa isang bagong albularya. Isang batang babae na ang mga magulang ay biktima rin ng maaswang. Ikaw iyon, Elara. Tumango si Elara. Lihim akong napadala ng sulat sa kanya sa tulong ng isang tapat na katulong na matagal ng pumanaw. Naplano kami. Ang piyesta ang aming naging pagkakataon para may pasok ko si Elara sa hasyenda nang hindi maghihinala si Alejandro. Ang plano ay hayaan kayong maniwala na si Elara ang aswang para malaya siyang makakilos at makapakmanman. Para mahanap niya ang kahinaan ni Alejandro. Pero masyado siyang matalino, natunugan niya ang aming plano. Nalaman niyang may alam ako tungkol sa pagkatao ni Elara. Kaya ginamit niya kayo. Ginamit niya ang sitwasyon para paglaruan kaming lahat. Patawarin ninyo ako sa aking mga kasinungalingan. Ginawa ko lang iyon dahil sa takot. Takot na baka patayin niya ako. O mas masahol pa, gawin akong katulad niya. Ang buong kwento ay tila isang nakakalunod na alon na humampas sa amin. Ang lahat ng aming pinagdaanan, lahat ng aming takot, ay base sa isang masalimuot na kasinungalingan. Tumingin ako kay Luis at nakita ko ang pagbabago sa kanyang mga mata. Ang galit ay napalitan ngang pagkaunawa at pagkatapos ay determinasyon. Tumingin siya kay Senyora Isabela na nakaluhot pa rin at pagkatapos ay sa amin ni Elara. Hindi na mahalaga ang mga kasinungalingan ngayon. Ang mahalaga ay kung paano natin tatapusin ito. Sabi niya, iisang lang ang ating kalaban at iisa lang ang dapat nating gawin. Kailangan natin siyang patayin. Tama si Luis, ang aming mga individual na dahilan. Ang paghihiganti para sa aking lolo, ang pagprotekta sa aming mga buhay, ang paghahanap ng kalayaan, ay nagsanip na ngayon sa isang layunin. Kailangan naming puksain ang kasamaan sa bahay na ito. Ngunit paano? Tanong ko. Nakita natin ang kanyang lakas. Paano natin tatalunin ang isang ganoong klaseng nilalang? Diyan ako papasok, sabi ni Elara. Ang kanyang boses ay matatak. Hindi siya basta-bastang aswang na napapatayang bawang, asin o ordinaryong dasal. Ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang buhay ay hindi nakasalalay sa kanyang katawan. Nakakabit ito sa isang makapangyarihang bagay, isang ginintuang mutya, ang ginintuang mutya. Bulong ni Senyora Isabela na tila may naalala o palagi niya iyong binabanggit ang kanyang puso, ang kanyang kaluluwa. Itinatago niya iyon sa isang lugar na pinakasagrado para sa kanya. Saan? Sabay naming tanong ni Luis. Sa lumang kapilya sa dulo ng lupain ng hasyenda. Doon siya nagsasagawang kanyang madidilim na ritual tuwing kabilugan ng buwan. Doon niya kinukuha ang kanyang lakas. Kung masisira natin ang mutyang iyon, mawawala ang kanyang kapangyarihan. Manghina siya. Adona natin siya maaring patay ng tuluyan. Paliwanag ni Elara. Isang plano ang nabuo sa gitna ng kaguluhan.
Isang alyansa ang nabuo mula sa abong ang pagkakanulo. 4 kaming makakaiba. Isang kusinarang naghahanap ng hustisya. Isang kaibigang gustong magligtas. Isang biha na gustong lumaya. At isang albularyang tumutupa sa kanyang tungkulin. Ngunit sa gabing iyon, kami ay naging isa. Tumayo kami sa gitna ng mga nabasa na salamin at nagulong mga kasangkapan. Ang aming mga anino ay humahaba sa liwanag ng buwan na tumatagos sa butas na bintana. Ang takot ay naroon pa rin. Ngunit ngayon ay may kasama na itong pag-asa. Isang mapanganib na pag-asa na maaring maging sanhi ang aming tagumpay o ang aming kamatayan. Kailangan nating makuha ang ginintuang mutya bago pa man siya muling magpakita, sabi ni Elara. Ang kanyang masalita ay isang hudyat. Ang gabi ay hindi pa tapos. At ang pinakamadilim na bahagi nito ay ngayon pa lamang magsisimula. Dala ang bigat ng katotohanan at ang nakalap na apoy ng paghihiganti. Sinuong naming 4 ang kadiliman ng gabi. Ang aming patutunguhan. Ang lumang kapilya sa dulo ng hasyenda. Isang lugar ng pananampalataya na ginawang pugat ng isang demonyo. Ang hangin ay tila mas nanalamig habang kami ay papalapit. Ang mga huningang kuliglig ay napalitan ng isang nakakakilabot na katahimikan. Ang buwan ay nasa kanyang kabilugan. Ang liwanag nito ay nakpipinta ng mamahahabang anino sa lupa, na parabang magkamay na nagtatangkang humila sa amin pabalik. Sa wakas, narating namin ang kapilya. Isang gusaling gawa sa bato na unti-unti nang tinatalong ang panahon. Ang mapinto nito ay bahagyang nakabukas, nag-aanyaya sa amin sa isang bitak, sa loop. Nakita namin siya. Si Don Alejandro ay nakatayo sa harap ng altar. Ngunit hindi ito ang altar ng Diyos. Sa halip, ito ay isang altar na gawa sa itim na bato. At sa ibabaw nito ay may isang bagay na kumikinang. Isang ginintuang mutya na may sariling liwanag. Isang liwanag na masama at nakakasulasok. Hindi siya nag-isa. May mga anino sa masulok ng kapilya. Mama figurang tilataw ngunit hindi. Ang kanilang mamata ay kumikinang sa dilim. Hinihintay ko kayo, sabi ni Don Alejandro. Ang kanyang boses ay umalingaw sa lupngang kapilya. Tila hindi nagulat sa aming pagdating. Lalo na sa iyo, Isabela, aking mahal. Hindi mo men lang ba ipakikilala sa iyong nawawalang anak ang kanyang tunay na ama? Napatingin si Luis sa kanyang ina, puno nga pakalito. Ngunit si Don Alejandro ay tumawa. Ay, oo nga pala. Nakalimutan ko. Pinatay ko na nga pala siya. Matagal na. Bago pa man kita gawing akin. Ang masalita ay tumama kay Luis na parang kidlat. Ang kanyang ama. Ang ama na hindi niya nakilala. Ay pinatay ngang mismong halimaw na nasa kanyang harapan. At ang kanyang ina ay naging bihag nito sa buong buhay niya. Isang sigaw na punong sakit at galit ang kumawala mula sa bibig ni Luis. Walang hiya ka? Papatayin kita. Sumugot si Luis. Ngunit ang maanino sa sulok ay biglang kumilos at hinarangan siya. Doon na nagsimula ang laban. Inilabas ni Elara ang kanyang latigo. Humahagini ito sa hangin habang pinapatamaan niya ang alagad ni Alejandro. Ako naman, kinuha ko ang isang mabigat na kandilang bakal. Handang ipagtanggol ang aking sarili. Si Senyora Isabela, na puno na ang galit, ay dinampot ang isang sirang krus na kahoy at sumugot din. Ngunit ang aming tunay na kalaban ay si Don Alejandro, na nanonot lamang sa amin na parabang kami ay malanggam na kanyang pinaglalaruan. Habang abala siya sa panonot, nakita ko ang aking pagkakataon. Hinampas ni Elara ng kanyang latigo ang kamay ni Alejandro, na naging sanhi para mabitawan niya ang isang patalim. Sa sandaling iyon, sumugot ako. Hindi para sa kanya, kundi para sa aking pamana. Mabilis kong hinablot ang singsing ni Lolo Mateo mula sa kanyang daliri. Isang tagumpay, kahit maliit, ay nagbigay sa akin ng panibagong lakas. Ang mutya, Maya, ang mutya, sigaw ni Elara. Habang pinipigilan niya si Alejandro, kami naman ni Luis at ni Senyora Isabela ay lumaban para makalapit sa altar. Sinubukan naming sirain ang mutya gamit ang aming nga armas. Ngunit ito ay matigas na parang diamante. Kailangan natin ng mas mabigat. Sabi ni Luis, nakita niya ang isang bahagi ng nabasa na batong rebulto sa sahig. Tulungan ninyo ako, sigaw niya. Binuhat naming tatlo ang mabigat na bato.
Ang aming mga lakas ay pinasama-sama nga aming galit at pagnanais na tapusin na ang lahat sa aming likuran. Patuloy ang laban ni Elara at Alejandro. Ngayon na, sigaw ni Luis. At sa isang malakas na baksa, ibinaksa namin ang bato sa ginintuang mutya. Isang nakakabiya na tuno ang narinig at ang mutya ay nakaroon ng lamat. Isang maliit na lamat na pinakmulan ng isang nakakasilaw na liwanag. Hindi, sigaw ni Don Alejandro. Habang ang liwanag ay lalong lumalakas, inulit namin ang pagbagsak at sa pangalawang pagkakataon, ang mutya ay tuluyan ng nabasag. Isang pagsabog ng purong puting liwanag ang pumuno sa buong kapilya. Napapikit kaming lahat, ang liwanag ay mainit at dalisay, na para bang tinutunaw nito ang lahat ng kadiliman. Narinig namin ang isang huling, mahaba, at puno ng paghihirap na sigaw mula kay Don Alejandro. Nang sa wakas ay humupa ang liwanag at idinilat namin ang aming mga mata. Wala na siya. Tanging manggaabo na lang ang naiwan sa sahig kung saan siya dating nakatayo. Ang singsing ng aking lolo ay nahulog sa tabi nito. Ang mga anino ay naglaho na rin. Ang sumpa ay natapos na. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa amin. Bago ito binasa ng isang malakas na hikbi, si Luis at Senyora Isabela ay makayakap sa gitnang kapilya. Ang ina at anak na sa wakas ay malaya na. Tapos na ang lahat ng paghihirap. Lumipas ang ilang araw. Nagpaalam sa amin si Elara. Ang kanyang misyon ay tapos na. Nagpasalamat kami sa kanya at nangako siyang dadalawin ang puntot ng aking lolo para ibalita ang aming tagumpay. Si Senyora Isabela naman ay nagdesisyon na iwanan na ang hasyenda. Masyado ng maraming madilim na alaala ang nakakabit sa lugar na iyon. Ibinenta niya ang lahat ng kanilang ari-arian at sinimulan niya ang isang bagong buhay kasama ang kanyang anak na si Luis. Makalipas ang ilang buwan, tinupat ni Luis ang kanyang pangako. Ginamit niya ang isang bahagi ng kanilang pera para tulungan akong bayaran ang lahat ng aking mautang. Hindi na ako kailangang mangamba pa. Malaya na rin ako. Ang aming pinagdaanan ay lumikang isang ugnayan na hindi kayang sirain ng panahon. Ang pagkakaibigan ay nawi sa pag-ibig. Isang pag-ibig na isinilang mula sa takot. Pinatibay ng panganib at pinagbuklot ng tagumpay. Minsan, sa gabi, kapag ang hangin ay malamig at ang mga anino ay humahaba, bumabalik pa rin ang mga alaala. Ang mga sugat ay nagilom na, ngunit ang mga pilat ay mananatili. Isang paalala ng gabing hinarap namin, ang isang halimaw at sa huli ay natakpuan hindi lang ang aming kaligtasan, kundi pati na rin ang aming masarili. Ang halimaw sa Hacienda de la Cruz ay wala na, ngunit ang kwento nito ay isang babala na kung minsan, ang tunay na kasamaan ay hindi nagtatago sa dilim, kundi nagpapanggap sa liwanag, nag-abang sa ilalim ng isang maskara ng kabaitan o kahinaan.